May adlaw sa tanan, mga kaigsuunan, aniya kita karon sa dakbayan sa Ozamis, Misamis Occidental, alang sa usa ka special report. Kini ang ikaupat nga hugna sa Face the People, diin usa ka tulumanon sa government authority sa segundo distrito sa Misamis Occidental. Nga usa ka transparent activity nga mopaabot sa mga katawhan ang mga latest developments may tungod sa COVID-19 crisis. Kini atong segment karon, this is the launching sa distribution sa amelioration fund dinhi sa Ozamis City. Aniya karon ang atong mayor sa dakbayan sa Ozamis, Mayor Ando Waminal, atong Deputy Speaker Henry S. Waminal, atong gobernador sa probinsya Governor Philip Tan. So this is the teamwork and partnership of the national and local government. The national government here is represented by our Congressman Waminal, the DILG, DSWD, and the local government is represented by Mayor Ando, Governor Philip, and of course ang atong Ozamis City Police Station o City Social Welfare and Development. Ug karon atong unang pamation ang pamahayag gikan sa atong City Mayor Sancho Fernando Ando Waminal. Okay, thank you, Daz. Mayong gabi kanatong tanan sa tibuok dakbayan sa Ozamis, sa atong mga kaigsuonan, sa ato ang mga bisita karon. Mapasalamaton kayo ta ang always supporters sa Ozamis City, ang ato ang mga generous nga amo, of course, atong Deputy Speaker, Attorney Henry S. Waminal, and ang amahan nato sa probinsya, Governor Philip Tan, sa ato ang DILG officer, Sir Edgel Vedra, o sa representative sa DSWD, si Sir Sanjeev, ang ato ang CSWD, atong City Social Welfare and Development Officer, si Mama Revic Caaminio, and ang ato ang aktibo nga hepe sa Ozamis Police Station, si Colonel Sherwin Lapis, ato ang mga higala o amigo sa media, nako maayong gabi. Una, magpasalamat ako in behalf sa City of Ozamis sa kini nga initiative nga gimugna sa ato ang Deputy Speaker sa atong Governor nga muhatag og update kaninyo with regards aning atong giatubang dakong krisis dinhi. Not only in Ozamis, not only in the province, but it is a global pandemic ang pagkontra nato sa COVID-19. Kagahapon, ako nang na-istorya ninyo ang status sa mga PUI o PUM din sa Ozamis. So far karon, nothing has changed. Katong ato ang tulo ka PUI nga anaa sa Mars Medical Center, awaiting results lang gihapon. Hopefully, before the weekends, moabot to ang maong resulta aron and we pray nga negative to aron medyo we will have that peace of mind also. Aduna lay isa ka PUI nga nadugang, although na-consider lang to siya ag PUI tungod na siya mild symptoms pero lahi gyud ang iyahang condition, and he is stable man pod, no? So ipadala na pod ang swab sa Davao. Now we just have to continue to pray nga wala makasulod ning virus sa atong dakbayan, and we continue to observe the necessary measures to combat the spread of this deadly virus, kaning COVID-19, no? Sa giingon sa isa ka presidente sa laing nasod, wala ni sila'y
ang kining virus walay tangke, walay barko, walay mga submarine, pero naa sila'y base sa tanang parte sa kalibutan. And wala sila'y pusil, walay mga armas, walay mga sundang or kutsilyo, pero kaya mo patay og pila ka milyon. Ang ato alang importante nga hinumduman, bisan pag unsa ka deadly ni nga virus, naa siya'y weakness. Ug unsa ang weakness aning virus? Social distancing. Kay kung ang mga tao kitang tanan magkahiusa atong sundon ang mando sa national and local government nga dili maglakaw-lakaw, kung dili kailangan, kung mulakaw mag-observe og social distancing, kung ato lang yun ng respetuan og sundon, ang virus maguol og mamatay kay wala na siya kabalhinan. So I am hoping for your continued support, no, by following the orders that we have issued to prevent the spread of COVID-19 in our city. Now, may tungod ni ining social amelioration program, so gituyo namo ni sa initiative ni Deputy Speaker Waminal nga among ipaabot kaninyo karon unsay status o unsay mode of distribution nato dinhi sa Ozamis. So ugma pohon April 23 magsugod na og pang-distribute sa katong cash assistance gikan sa ato ang national government. Kung inyong mahinumduman sa akong istorya kagahapon, dinhi sa Ozamis ang madawat sa katong qualified beneficiaries nga anaa sa lista is 6,000 per family. Now, limited ang slots, ang allocation, not just in Ozamis, but in the whole Philippines. Pasalamat na ta nga niabot og 20,333 ka family beneficiaries ang nag-grant dinhi sa Ozamis. I know, we all know that di gyud tanan makadawat. No? Yes, sana all talaga. Kami, si Gob, si Kong, even ang atong taga DSWD, ang taga CSWD, atong Vice Mayor, gusto unta mi tanan makadawat. But we have to understand also the budget limitation of our national government. So we have to be happy nga bisag dili tanan makadawat, adunay 20,333 ka pamilya nga makadawat niini dinhi sa ato ang dakbayan. Now, klaro na sa DSWD, no, sa regional office that 2015 nga lista ang ilahang gigamit. Akong basahon ang ilahang post yesterday about sa list. Niingon ang ilahang information officer, no, that the 2015 listahan database may be outdated. Tinuod nga medyo dili ni siya updated, so outdated. But potential families through an appeal system made by DSWD can seek for reconsideration to receive the emergency subsidy by filing their names to CSWD or MSWD, who then shall send the names to DSWD for validation. Once validated for SAP,
DSWD will provide for emergency subsidy subject to availability of funds. Mo na giingon ni Miss Charmaine Tadlas, ang Regional Information Officer of DSWD Region 10. Unsay pasabot ni ana? In short, katong lista, the list is the list. Wa na tay mahimo. But if you know you are qualified, then you go to the barangay. You ask for the CIC or the COVID-19 intake card. I-fill up ninyo, and then the barangay captain or the barangay secretary, basta the barangay office will submit it to the CSWD, ani adiri si Mama Rivik. The CSWD, of course, with our endorsement, will forward it to the DSWD, and kung qualified, tagaan sa DSWD if naapay pondo. So, there is that big kaning apelido nga subject to availability of funds. So, we have to consider, dili lang ang usamis ang nangailangan. We have to consider the whole Philippines is in need. In fact, grabe kaayo ang epekto niini sa adtong nag-enhance community quarantine like in Manila. Now, so what are the chances nga ma-approve? We do not know. But sa akong gibalik-balik sa giingon sa ato ang Deputy Speaker, being our representative in the national government, ingon si Deputy Speaker nga paningkamutan niya nga ma-approve as much as possible. So, naa ang approval sa Manila. So, muna nga we have our Deputy Speaker here who will bring our voice and make representations paningkamutan. It doesn't mean nga automatic dahil ma-approve. No, I don't know if the Deputy Speaker has spoken with officers from Manila kung naabay ma-approve nga pila ka buok ready, but it's subject to availability of funds. So dili nato questionon ang listahan. That list was given to us by the DSWD National Office. Uy, klaro na, please lang, dili ta mangaway sa kapitan, di ta mangaway kang mayor, kang speakers, BHW. Kanang moingon nga ng lista ang BHW, that is not true. Now, if kay naa ko'y nadunggan po, nga naay uban barangays, nga nag-post og list nga questionable, if among ma-prove nga kanang gi-post ninyo nga list is not the list nga gikan sa DSWD, if it is not the list that we have forwarded to you, kay gikan DSWD, gipaagi sa amoa para hatag dayon sa barangay for posting, then we will file cases against you. Ayaw na ninyo buhata in taon, kay luoy kaayo ang inyong gibinuangan. Ngano, kung wala na sa lista, inyong i-post ang ngalan, muasa siya, unya inig abot sa distribution committee, na nila ang original list nga gikan sa DSWD. Bisan pag naay inyong itagaagsa, katong social amelioration card, di na makadawat. So, I am telling you, mga barangay captains, you post the list that was given to you by us from the DSWD. Naay report nga mula gini kaning di mao ang mga list na ay mga naapil ang. Don't worry, no? We will check on your reports. Starting tomorrow kay amo mang gitan-aw nga ugma kaning mga lista sa barangay sa 51 ka barangay ma-post na. Tan-aw na mo kung insakto ba na mo ba na ang gikan sa DSWD.
And if it is not, then we will file cases against you sa barangay captain. Kaya ang barangay captain among gitagaan sa lista. Okay? So kanang mga questionable nga list, please ayaw in taon nyo buhata. You will cause chaos, magkagubot. Tomorrow, we will start with 16 barangays. And we hope to finish the 51 barangays in the next 7 days. Maximum 7 days. Makaya nato ni kung magsinabtanay ta, magtinabangay. Kanang gadala sa kwarta, wala na siya'y labot sa pagpanglista. So in taon, dili na to awayon. They are there, they will release to the people who are in the list. No representatives, no authorities allowed. Authorizations, I mean. So klaro na kayo na, gibalik-balik na nato na. Kanang inyong reklamo, mo po na among reklamo. Ngano wala ni na-apil, wa na-apil. And muna ang reklamo or sentimento. Muna ang sentimento sa uban lugar dinhi sa Pilipinas. And if we blame the barangay captain or the BHW or the Purok president, it's not gonna help our situation. It's not gonna help us solve this problem against COVID. Bisag kinsay atong awayon, the list will always be the list. Klaro na dili ma-edit, gikan na sa gi-send na sa national office. So, ang ato lang, kung wala sa lista, ang kabaluta nga we are part or we are qualified to be part of the list, nyawa ta na lista, kalma lang, adtuon na to si Kapitan, mangayo tag CIC, COVID-19 intake card, atong ipa-endorse, aron i-endorse sa CSWD, sa DSWD, and while once nga masabit na ni Ma'am Maribik, among isubmit kay murag mo perma po gumam, no? Perma si Ma'am Maribik, perma ko. Once it is submitted to the DSWD, then that's the time magpalabantan ni Deputy Speaker nga siya'y mo maningkamot nga madungagan o grant more than kung kinsa to naa sa list. But if kaning mangaway ta or magkuanta, and then we are not deserving. So kalma lang ta, magtinabangay ta. And as I've said, katong mga naay reklamo nga ilang tanaw ang list, di mao, kay dili gini mao nga, dili qualified o kuan, don't worry, we will investigate to mo sugod ugma naay maglibot sa syudad gikan sa opisina sa inyong mayor aron tan-awon kung mao ba gyud na ang original list, wala ba gibinuangan, wala ba gidungagan, wala ba giilisdan. And do not worry, kay in the event nga masakpan namo na nagbinuan sa lista, no, na ay ga maniobra sa lista, kay bisag kung saan maniobra di gyud nakadawat inyong gibutang dira kung wala na sa original list. Bisag kung saan maniobra. So kung na manggali magmaniobra nga makakos og gubot, kay it will really cause chaos, no? So kami na bahala mo handle ana, we will file cases against those responsible because that is spreading wrong information, that is spreading fake news. So I hope magkasinabtanay ta, I hope klaro ang mensahe that ang katong marilisan is katulad yung naa sa list sa 20,333. Kung wala atong sulayan through the CIC, and let us pray, let us hope nga madungagan ni ang ato ang grant in the event, no, nga daghag kaning naapay
funds available sa ato ang DSWD National. And before na ko ihatag sa ato ang next speaker, I would just like to remind everybody that, remember, we are still on general community quarantine. One of the orders under nga among gi-issue both sa city and sa province, sa parehong orders, executive orders na mo ni Governor, it is stated, it is mandated that social distancing must be observed. Meaning, ang mga parlors, mga spa, mga massage centers, dili pa pwede mag-open because you cannot maintain social distancing in those establishments. It's we will verify this, but I got a report from Councilor Cecil Ko nga naa na daw mga nag-abri. So we will check, and please, if tinuod yung nag-abri, please close down your establishments kay tomorrow dili ta ganahan nga nanapoy dakop or anything. No, this is my appeal to the business. Okay, so daghang salamat, and with regards to the barangay shopping pass, the governor will go into details about it. Thank you. Daghan kayong salamat, Mayor Ando. Sunod nga atong pamation sa iyang pamahayag ng atong Deputy Speaker, Congressman Henry Waminaw. Daghang salamat, mga kaigsunan ko sa dakbayan sa Osamis o sa Segundo Distrito. Ano karon ang inyong gobyerno, national and local government, meaning atong usa ka transparency program, Face the People, para sa inyong updates sa COVID-19 management in this particular crisis. Ang national government, uban kanako, ang atong DILG, nga girepresentahan ni Mr. Vidra, Angel Vidra, ang DSWD, nga girepresentahan ni Mr. Sanjeev Tan, o ang atong local government, ani inyong nabati, ang atong halandong mayor Ando Waminaw, inubagan sa atong Governor Philip Tan, o ang ato ang local MSWDO, o ang atong hipi sa kapulisan, Colonel Lapis. Amo kining gibuhat para among mapaabot kaninyo ang usa ka transparent nga paglihok, ilabi na gayud niining ato ang pag-distribute sa Social Amelioration Fund. Sa atong Segundo Distrito, humana nakasugod na kaganihang buntag ang lungsod sa Bonifacio, lungsod sa Don Victoriano, o ang ato karon sa dakbayan sa Osamis ug mapuhong adlaw. Kita diri sa dakbayan sa Osamis, bulahan kayo kita. Kay sa wala sa pamoabot kining pundo sa Social Amelioration Program, ang inyong local government officials are very responsive to your needs, from the enforcement of the quarantine to the distribution of the relief goods. Diri sa atong distrito, diri sa inyong dakbayan, diri sa atong dakbayan, doon ay pipila ka barangay nga nang-distribute, pinagi silang pundo. Ang atong local government units
nga pinanguluhan ni Mayor Ando ug ni Vice Mayor Bibi Nere nang hatag usab sa maong relief goods nga walay pili, all including those even which are government officials o naa sa mayong hutoong sa panginabuhi. Kana inyong pundo, buhis ninyo mga katawhan nagibalik sa local government units para tabang ninyo nining maong crisis. So, umapon, as announced by the Mayor, magsugod na ang dakbayan sa Osamis o akong i-reiterate ang iyahang announcement. Ang purpose nga gipublish ang maong listahan kada barangay kana para makita ninyo mga katawhan. Part of the transparency ug mao kana ang mandato ni Presidente Duterte para mahibalo kamo kung kinsay na-appeal sa maong listahan o wala. I would like to reiterate and support the statement of the Mayor nga ang maong listahan might not be perfect kay based on the DSWD pronouncement that was based on a 2015 survey. Ang pinaka-importante, pagtanaw niyo sa listahan, kung naa ba ang inyong ngalan. Kung naa ang inyong ngalan, magpasalamat ta kay natagaan ta sa maong hinabak. Kung wala ang inyong ngalan, sunda ang instruction sa atong halandong mayor. Muadto ka sa barangay captain o mo filled up sa usa ka CIC form, no? COVID intake card, mo kana ang process, mapadayag nimo dito nga ikaw qualified. So bisan og kontra ka sa kapitan, no? Bisan og di ka ginahan sa kapitan, mo na ang process, sundal lang. Kaya ang kapitan, bisan og kontra ka niya, gi mandaran, yordiran ang atong mga voluntaryo nga kapitan to entertain you for that matter. Sa ato pa, kung ang pinaka-purpose nga gi-publish na, para mahibalo ka kung naawala. Ayaw na question na or kuana ang integridad sa maong listahan kay na-explain na nang no? Kung naman galing imperfections, then mahibaw na pag-release sa card, then maka-report dahil ang barangay officials kung sa status. So, kung imong ang concern nimo, imong questionon ang listahan, buto sabot ang imong katuyuan, gubot, no? Kay ang dili man ang imong katungod mo magiprotektahan, no? So ang una nimo is ikaw ayaw na question na nganong siya na-appeal, nganong siya na-appeal. Pasalamat ka sa iyo gi-publish ang listahan o wala ka ma-appeal na dayon kay oportunidad. Sa giingon ni Mayor, pag moabot sa iyaha after validation sa DSWD kang Mrs. Camino, iyang i-forward and I'll assure you I will exert best efforts to follow it up in the regional office. O kamo nakailan na nako nga ang akong best efforts, ang batting average is more than 90%. No? So I'm not assuring you 100%, but I have high batting average
Kay inyo kong gitawag og working congressman, ingon ana ang akong kakugi nga mo follow up. Rest assured, no? Nga hulatasa nahibaw-anan niyo, no? And then wala pa schedule release sa inyong baryo. So pwede mo mato sa kapitan. But during schedule release, ayaw sa muka, no? So dahil is nga naibalo mo, adto mo niya. So that pag moabot na dire, I will, as I said, make representation, and your city mayor will do its best that in the next, after making that representation, we can make an appropriate action in the next 48 hours. No? So in the next 48 hours, mahibalo mo kung dunay bunga ang pagpaningkamot sa inyong mayor, sa atong gobernador, o representasyon sa inyong deputy speaker. No? So diha ta mo focus. No? So kana nga qualified ta. Kung dili ta qualified, ayun na lang og palusot. Kaya di mangyapon na makapasa kay i-validate man na sa DSWD. Mo bitaw na data diha pagapilapan ninyo. Kay kung dili ta qualified ana, gisulti na ni Mayor Asinso Osames sa iyang previous announcement, og amo kanang gikasabutan in the series of meetings that I called for all the mayors in the 2nd District together with our gobernador. No? Nga katong dili makadawat, no? So i-collect ng maong listahan as long as you will behave well. What do I mean? Nga behave well. Sa Tagalog pa, ayaw pasaway. No? Ayaw pangita o samot. Diba? Because ang atong local government units dunay giandam nga local social amelioration program. No? Inyong pondo, inyong buhis nga giandam sa inyong local government officials, sa inyong sangguniang panglusod, pinanguluhan ni Vice Mayor Bibiniri o ang atong mayor para matagaan o pagtagad katugyong wala maapil o dili makadawat sa maong programa. So, osbon ko, ayaw daota ang inyong mga barangay officials. Nagsakripisyo taon na. And you have heard the mayor nga kung sila masayo, our city mayor have assured you that he will take drastic action against the barangay officials. Ato biyang hinumduman nga mga voluntaryo baya in town kana sila. So, I hope that this is clear. So far, akong ipaabot kaninyo ang mga lungsod sa atong segundo distrito nga nagsugod nag-release, hanay kayo. Orderly, walay samot, nalipay ang nakadawat, ang wala makadawat, nalipay sa. Kay ang ilang silingan nakadawat o taba. O sila ni follow sa maong proseso. So kita din sa dakbayan sa Osamis, atong ipakita ang atong panagsinabtanay, panagsuportahay para dako nato nga kasiguruan nga makabot nato ang pagdaog nining pagpakigbisog sa maong virus. And again, nakadawata sa maong hinabang padayon gihapon ang pagsunod sa protocols
nga gianunsyo, gipakanaog sa inyo sa ato ang gobernador o sa ato ang city mayor. The continuance of the social distancing, the wearing of masks, and the maintenance of a good personal hygiene. So, mga kaigsunan, mapasalamaton ako dako yamot sa inyohang makanunayon nga pagsuporta kanamo. O nining maong crisis karon, kita taga Osamis, kita taga Segundo Distrito, atong ipakita sa tibuok Pilipinas nga kita usa ka mga disiplinado o mga katawhan nga nagpuyo sa usa ka peace-loving community. And in closing, akong pasalamatan o i-congratulate ang atong mga frontliners, ang atoang mga barangay officials, ang atong local officials o ang atong partner, stakeholders in the different national government agencies. Because of your help, we will rise above this crisis. Daghang salamat. Daghan kayong salamat kong sa imong pamahayag. Karon sunod atong paminawon ang mensahe sa gobernador sa probinsya sa Misamis Occidental, Governor Philip Tan. Maayong adlaw sa tanan. Dako ikalipay nga nakasalmot ning atong programa karon, akong pagtahod sa atong Alangdong Mayor Ando Waminal, atong Deputy Speaker Attorney Henry Waminal, atong hipi sa kapulisan, DSWD and DILG, sa katawhan sa dakbayan sa Osamis, nalipay mi nga nabot diri, and of course we are so blessed in the province of Misamis Occidental tungod kay samtang ngubang syudad o lugar sa Visayas o Luzon naa sa gibating kakuyaw, wala sila kabaw kung ang ilang silingan positiba o di ba. Kita diri sa atong probinsya, labi na sa Osamis, wala ta magproblema ni ana tungod kay for the last 2 weeks or 1 week, wala naman ni come out nga positive. Mo na nga mag-wear kita permi sa atong face mask, social distancing, and of course bawal ang gathering, and kung pwede stay at home tungod kay kung ugaling na pa may naglakaw nga na ay COVID, simba ko palayo, dili siya makatakod kung nag-face mask o social distancing, di po katakod. O kung maayo lang siya sa iyang kagalingon, at least naayo siya, wala pa siya katakod. But we hope nga wala gina sa atong probinsya sa Misamis Occidental. Ang ato lang gisgutan ron, makadawat baka ko o di ba? So, kani nga problema dili gi kay ni problema kay nganuman ang inyong mga leaders, ingon na Deputy Speaker, inyong mayor, kung kami lay pabuto no, tagaan gitanan, pero naa may regulasyon. But anyway, kung ugaling man wala gyud sa listahan, dili ta angay masuko. Kaya nga mong kasing-kasing gusto mi mo hatag no. Of course, wala tay mahimong maayo kung masuko ta, manaway ta, mangdaot ta, niya atong i-express ang atong kalagot sa Facebook. Isa may ganahan nga tao mohatag nimo. Gusto ming mohatag nga malipayon, busa ayuhalag istorya kay maningkamot ta nga unsa atong mahimo. So mga kaigsunan, bahin atong Social Amelioration Fund na mga regulations sa paggamit. And remember, kani nga fund gihatag para tabang sa katong nakalisod. Atong paningkamutan nga angayan gyud ang makadawat. But of course, kani siya para ta mo survive aning COVID-19 nga crisis no. And ato ni siyang gamiton para pagkaon sa atong pamilya, mga basic needs. Mao na nga bawal gini siya ibayad og utang. Itagaan ka sa gobyerno og kwarta para ipalit niya ibayad og utang. And of course,
bawal siya na ipalit og mga ilimnon og sigarilyo, and that's a violation because that is for survival sa atong mga katawan. And you know, kung na kay violation, it's punishable under RA 11332. And ang worst is sa second release, pwede na karang dili matagaan unya kasuhan pag ka. And kaning tungod aning mga sasap, kami ni Kong Henry nagistoryahan ay amo na ning na project daan, kaya can you imagine sa whole province of Misamis Occidental na atay around 80,000 recipients. Ug kanita ng 80,000 recipients ug magdungan ni tanag panggawas o mag-shopping perting gubuta sa atong lugar. Muna ning come out ta og sa province o barangay shopping pass, no. So ako lang karon mogamit ta og provincial barangay shopping pass kung ikaw mugawas sa imong munisipyo or syudad. Kung taga-lain kang lugar, Marigo Samis, gamita ang barangay shopping pass kanang gi-issue sa probinsya aron ikaw makatabok. But of course, naay option ang usa ka munisipyo ug syudad nga iyang gihapon tong gamiton sa iyang munisipyo ug syudad. And nag-istorya ni Mayor Ando, and I said, okay, pwede nimo gamiton ang barangay shopping pass sa province diri sa dakbayan sa Osamis. Ang purpose sa itong mga kaigsunan is to regulate the crowd that comes out of the house to the department stores. So, unsa man yung barangay shopping pass, ang color ani blue. And sa taas ani, markahan gyud sa barangay o ngalan sa barangay. And dunay control number. Ang barangay shopping pass, pagapirmahan sa birds sa barangay o sa kapitan to have accountability, makabaw ta kinsang kapitan gaabuso or wala. And third, kani nga barangay shopping pass, wala na mo ni ihatag sa tanan. We only give 10% of the households of a barangay, no. Panalitan imong barangay o sanggatos ka household. So si Mayor Ando muhatag ninyo og napulo ra ka shopping pass, no. So dili gyapon ta mo reklamo kay ngano man kada adlaw napulo ra ka shopping pass ang ihatag sa barangay. So unsay humuon ni kapitan, we require the barangay captain to list down all the 100 households. So si kapitan iyang i-control. First 10, kamong 10 households may unang mogawas, no. But pangutanang gyapon ang kapitan, asa man ka mag-shopping, no. So i-record na sa iyang logbook, and then dapat ini kahapon iuli sa nimo ang shopping pass si kapitan para sunod ugma kato na pong second 10, so 20 na hantod maabot sa 10 days. So sa 10 days ang tanang mga tao nakagawas gyud para mag-shopping, no? So ato nang gituyo para ma-regulate ang mga tao mogawas sa barangay, no. So relax lang mo, makagawas lagi tanan, no. And of course dapat inigawas mo sa barangay nga dala kang shopping pass, dala pud ang imong government ID. Kay nga naman, o pangitaan ka sa pulis o sa imong ID, mabawa sila nga, uy, ang imong ID maningkol pero ang shopping pass nimo laman lang. So nag-violate na sad ka. So dapat ang imong shopping pass ug imong ID ning match sa imong barangay. And that's again another violation. And of course, kung magdala kag shopping pass ID, pagdala pod og face mask, no. So kaning mora siguro to akong masultibahin sa shopping pass, and we have many pass. Kung magawas na ka sa imong syudad, mutabok sa lain nga munisipyo o syudad. So dili ko kutob, and daghang salamat ug maayong adlaw sa tanan. Daghan kayong salamat, Governor Philip. So sa atong mga kaigsunan karon, ato nang nadugog ang pamahayag sa ato ang Mayor Ando din sa dakbayan sa Ozamis, atong kongresista, Deputy Speaker Waminal ug si Governor Philip sa Misamis Occidental. So dinhin lang kita kutob, daghang salamat sa inyong paghatag og higayon. Maayong adlaw.
Say So Samis News Channel.